Dito po, tuluyan na silang mapapahiya dito. Nag-appear, Chief. So you invited her pero she failed to appear. Yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers. Okay, so masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-investigat doon sa Presidente, dapat Yeah. investigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor. Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya? Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya makaka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Yeah, sorry to cut you off. Napakinggan na natin yan para mapeksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni PP Sara? I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating Director Jaime B. Santiago. What was discussed during that meeting between Attorney, ano pangalan ulit? Lawrence Lim po. Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President. Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente, so hopefully confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung issue na yon. So, 6 years ago, pero hindi niyo ba 6 years, 6 months. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months. Alright, so if I'm not sinabi mistaken, nung representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisa niyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nagkandak ho kami, Your Honor, ng open source. Maganda, no? Alam nyo, si Tulfo, kakampi niya yan, di ba? Kakampi niya yung mga yan, pero hindi talaga makasagot eh. Ibig sabihin, gustong ipakita ni Tulfo rito, tinutulungan kayo ni Rapi Tulfo eh. Malamang kung ganyan po yung mga ebidensya ninyo at mga testigo ninyo, malamang maski sila Tulfo, babaliktad sa inyo, laban sa inyo. Kasi hindi makasagot ng maayos eh. Ang tinatanong lang niya, seryoso ba kayo na kinumpront nyo, inan nyo rin, pinurso nyo rin yung investigasyon laban kay sa threat kay BP Sara? Kita nyo po, hindi makasagot yung tinatanong. Wala ko kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, so far ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron, o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko doon sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Vlad ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng may ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede na ma-interviewin to that effect? For that? Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot
Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Nakita niyo po, nadismaya si Tulfo kasi ang gustong isagot ni Tulfo ng witness. Wala po kami nakitang threat kay Vice President Sara Duterte. Kaya sabi ni Tulfo, napacheck siya dahil po siya, hindi ka nakakatulong sa amin. Iboboto kami laban kay BP Sara. Ang tinatanong ko sa iyo kung meron bang threat si BP Sara meron bang threat sa buhay ni BP Sara? Dapat ang isagot mo dyan, di ba? Dahil magkakampit tayo, dapat ang sagot mo dyan, walang threat. Kaya walang karapatan si BP Sara na i-threaten yung Pangulo. Kaya dismayado si Tulfo Maski sila kasi nakakampi na o anti-Duterte na sila, hindi sila makapiga ng maayos kasi ganun po yung mga tao pagka yung ang daming niyang yung binablock sa isip niya. Kasi hindi siya makasagot ng oo hindi. Kung sinagot niya lang na wala po kami nakitang threat sa buhay ni BP Sara, ang susunod ni Tulfo na isasagot niyan. So hindi dapat tinitreaten ni Vice President Sara Duterte yung Pangulo kasi wala naman threat sa kanyang buhay. Alam niyo yun? Yun yung punto natin doon, mga kapatid. Okay.